Okay, once again, welcome back to my channel mga katropa peps. Pero bago po ang lahat, shout out po muna tayo kay Mr. Jason Lanting, may-ari po ng antina ng Lightbeam M523 DBI na i-remote po natin na taga Jinsan po. At saka shout out na rin po kay Ma'am Bonita Brown na nag-sponsor po sa atin nung nakaraang linggo. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. At ganoon na rin po sa lahat ng subscriber natin na walang sawa ng suporta sa atin. At saka sa ngayon lang po nakapanood ng aking channel, please don't forget to click subscribe and bell below para ma-notify kayo sa mga gagawin pa nating mga video tutorial. Ngayon mga sir, una ko muna ipapakita sa inyo yung actual speed test na natapos nating configuration ng station para magkaroon po kayo ng idea. Halos 100% po talaga nakukuha namin na speed test. Pagkatapos yung mapanood ng speed test, mapanood nyo po yung actual configuration ng access point, step by step po. PLDT po ito yung sa client natin, yung taga Jinsan, mga katropa pips. Ayan po, ganda talaga ng speed natin mga katropa pips. Oh. Pumapalo talaga tayo ng 53.72 download speed. Tsaka yung upload speed, ang lakas ng upload speed, pumapalo po tayo ng 47 to 48 Mbps upload speed. Sulit na sulit po yung transmission natin mga katropa, kung napansin niyo po ito. Itong configuration natin na remote. Dito po tayo sa Metro Manila ngayon, pero nire-remote po natin configuration nito at saka actual setup doon sa Jinsan po. Okay, ito na mga katropa peps, ipapakita ko na po sa inyo kung paano ko po kinonfigure yung access point step by step, kaya po nakuha natin yung 100% ng speed ng ISP to station po. Sundan nyo lang po yung video mga sir. Okay, ito mga katropa peps, pakita natin, yan po yung hawak po ng customer natin na si Jason. Paano sinit up po actual yung antenna from PoE to PoE adapter, din yung LAN ng adapter papunta po doon sa computer or sa likod po ng desktop or laptop nyo po, at saka ipa-plug in na po yung adapter natin mismo ng antenna. Kaya yan po, actual po yung ni-record po ng through mobile phone. A few moments later. Ito na mga katropa, pinasok na natin yung IP address 192.168.1.25. Ito po yun, personalized na kasi na po natin. Ang default IP nito 192.168.1.20. Ngayon, pasok na po tayo ng password natin. Personalized na po yung password natin mga katropa. Enter nyo na lang po yung personalized password. 9. Ito mga katropa, ito na po yung pinaka-dashboard natin ng antenna mga katropa. Kung napansin nyo po, Lightbeam M5 po ito. Access point po yung kinonfigure natin to mga katropa. Ito po, remote po natin itong kinonfigure. Nasa Jinsan po ito mga katropa. Kaya, yun, papakita ko po sa inyo. Ito po yung main niya, Lightbeam M5, naka-bridge. Tingnan po natin dito, papakita ko po sa inyo yung wireless. Ito po yung pinaka-umpisa natin configuration ng access point natin na Lightbeam M5. Umpisa po, dito po tayo sa access point, enable WDS. Personalize po yung SSID nyo po, kasi pag mag-scan po mamaya ng station para makikita nyo pong personalized SSID. Tapos, dito sa DFS, enable channel po 40 MHz. Gawin po natin tong 30 MHz mga katropa, kasi pagdating doon sa station, kasi naka-auto po siya 30 at saka 20 para magkaroon po tayo ng peak sa channel bandwidth. Tapos yung frequency niya naka-auto. Tapos dito po sa antenna niya, dito po pipili po tayo sa antenna niya ng 11 by 14 by 1 by 1 siso po, kasi itong antenna to hindi po katumimo, kaya hindi po siya 2 by 2. 23 dBi po yung pipiliin natin. Yung output power niya, sagad po natin hanggang 7 dBm. Tapos ito po yung max rate niya, naka-auto po. Sagad na po tayo sa max rate niya na naka-auto po siya. Tapos dito po sa security, kayo na po bahala mga katropa, WPA, PS, WPA to ES, key. Tapos enter po kayo ng personalized password nyo mga katropa. Then change, then pag-click nyo po yung change, mayroon po ditong apply. Then mag-apply po settings. Tapos punta naman po tayo ng network. Dito po sa network mga katropa,
Sa network mode, ilalagay po natin bridge kasi dito po sa network may pipilian po tayo bridge router at saka Soho router. Bridge po gagawin natin dahil P2P po yung gagawin natin configuration mga katropa. I-deploy po natin yung isang antenna natin, yung station sa customer natin kahit ilang kilometro po. Tapos sa disable network, naka-NAN po tayo, wala tayong gagalawin. Sa configuration muna, dito lang muna tayo sa simple, hindi muna tayo mag-advance. Tapos dito po sa management IP address, naka-static. Ito po, papansin niyo 192.168.1.25. Ito po yung GUI natin pinasok. Yung default IP nito, 192.168.1.20. Ngayon, pinalitan lang natin na pinormalize lang po natin ng 25. Kayo na pong bahala kung paano palitan yung IP address nyo mga katropa. Automatic po itong subnet mask 255.255.255.0. Sa default IP gateway, okay na po yan, 192.168.1.1. Tapos dito sa IP aliasing naka-enable, dito sa IPv6 naka-enable, tapos dito sa LSA CE naka-enable. Click po natin yung change, din lalabas po dito apply. Mag-apply po siya, magsisave setting po siya. Ngayon, mga katropa, kasi mayroon itong configuration natin. Ito na po, dito tayo sa advanced. Dito po, naka-turn off po ito. Tapos dito sa multicast data, naka-allow. Dito sa multicast enhancement, naka-enable. Dito sa extract reporting po, naka-enable. At saka dito sa sensitivity threshold, naka-opo. Dito po sa distance, pwede nyo po ito i-drag po. Pwede natin itong ilalagay lang po natin ng 3 kilometers dahil 2 kilometers lang po ay yung estimated natin na bobroadcastan. Kaya lagay lang po natin ng 3 km. Kaya kahit ganyan po, 3.1. Tapos mag-a-adjust po, mag-auto, naka-click po natin yung auto-adjust. Click po yung auto-adjust. Tapos, click po itong change, lalabas po dito apply. Pag-click natin apply, mag-apply yung settings. Ganon din po yon. Tapos punta na tayong services. Dito naman sa services, wala na tayong gagalawin dito. Dito po tayo, may naka-enable po dito web server at saka yung HTTPS enable. ECC server naka-enable po at saka yung password authentication naka-enable dahil lalagay po tayo ng password dahil P2P po ito para wala po maka-access na ibang antenna sa access point po natin. Then ganun din po, dito naman sa baba, system log naka-enable, tapos yung discovery naka-enable. Ito lang po, CDP naka-enable, then change. Pag change po natin, lalabas po dito apply, tapos save settings na po yon pag nakatapos ang apply. Dito tayo sa system. Dito naman sa system mga katropa, check updates naka-enable. Tapos ito po yung device name niya, Lightbeam M5. Wala na po tayong babaguhin na, depende po sa inyo kung babaguhin niyo po yung device name. Tapos dito tayo magbabago. Ilalagay po natin tong GMT ng plus 8. Beijing po. Beijing po yung GMT natin. China, kasi paras lang po tayo ng oras na positive 8 from GMT. Tapos dito sa reset button, naka-enable po dahil pwede po natin ito ma-reset button manually at saka sa remote din po. Tapos change, click po natin change, wala na po tayong gagalawin dito. Click din dito po, lalabas po apply. Then, nasisave na po. Ngayon, tapos na po tayo, balikan lang po natin yung min. Dito sa min, nakikita na po ito mga katropa. Mayroon na po siyang CPU at saka memory. Dito sa main, nakikita po natin yung device name, device model, tapos yung network bridge, yung wireless mode, naka-access point. Tama na po yung configuration natin kanina dun sa wireless. Tapos SSID nyo po. Yan, dito na po, nakikita na po natin ditong channel width 40 MHz upper. Ito na po, 40 MHz upper kasi nilipat. Sa frequency po, naka-auto po tayo. Mapansin nyo po yung configuration natin kanina sa wireless. Tapos ito na po, dito na po yung graph niya. Mayroon na po siyang WLAN at saka yung LAN. Tapos ito na po yung enable Airmax quality at saka capacity. Tataas po ito mga katropa peps pag mayroon na po tayong i-connect na station antenna. Okay, sana nasundan nyo mga katropa. Dito naman tayo sa Airmax settings. Ito po yung pinakadulo na tab. Airmax settings po ito. Ito po yung logo ng Ubiquiti dati. Itong Airmax setting, dapat po naka-enable itong Airmax kasi P2P po tayo, antenna to antenna yung broadcasting po natin. Pagkatapos natin dyan, click po natin change, tapos maglalabas po dito apply, tapos okay na po yun, apply settings na po. Okay mga katropa, kung sana nasundan nyo na po yung configuration natin, ito po yun, access point configuration po natin to ng Lightbeam M5, 23 dBi. Okay, sunod, log out na po tayo, isunod natin yung station mga katropa pips. Papakita natin pag-configure ng station. Tapos i-actual po natin to, i-deploy pagkatapos natin lang lahat ng configuration, i-actual natin to, i-deploy doon sa customer na at saka doon sa bubong ng customer natin, yung sa station
at saka yung sa client, yung sa access point naman dito sa customer natin. Okay, log out na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood mga katropa pep. Sana may kunting idea naman akong naitulong sa inyo, and see you guys and God bless.